Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-6 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, the 6th Sunday of Easter. Ang mismong ito ay para sa mga Filipino and Filipino-American communities dito sa Archdiocese of Washington, D.C. And let's also pray for the following special intentions. For the sick, yung mga may COVID-19, especially kay Marisa and kay Regina, and sa kaluluwa ng mga namatay, especially kay Cecilio Polido, kay Nico Palania, kay Mariano Normita, and Benigna Vagacion, para rin kay Estelita Lejano at kay Rosalino Natividad. Mga may birthday ngayong buwan, especially kay Daisy at kay Ate Lawrence. At yung iba pa na nag-celebrate ngayong buwan ng May. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapit na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin, Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papurit sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng lahat, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kalan ng Ama, maawa ka sa amin. At ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Maraming kapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sabagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon.
Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem at tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugod nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating pong itutugon. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa kanya ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo nagalak ng labis, siya'y naghaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ng Diyos, siya'y papurihin. Siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, na pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Manda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutiya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Alleluia, Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang buting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay, magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Di ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo. Bagkat mabubuhay ako, mabuhay din kayo.
Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin, at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Noong teenager pa ako, mayroong isang kanta na kinakanta namin ng mga kaibigan ko. Actually, yung kanta na to, play ko sumikat dahil sa epekto ng World Youth Day 1995. Anyway, ang title ay Deep Down in My Heart. I think yun ang title. Action song siya, so kakantahin ko at isasayaw siya, okay? I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Anyway, yung kanta na yun, mahaba pa. So, yung papalitan natin yung palitang Jesus ng Father and Spirit para makumpleto. Yung kanta na iyon, isa sa mga kanta na nag-express ng pagmamahal natin sa Diyos. And I think I'm not alone in saying that we love God. Pero siguro ako lang mag-isa ang kakanta at mag-action na yun. Anyways, I love you, Lord. We say that all the time. We say it sa mga posters, sa mga billboard, sa t-shirts, sa coffee mugs, and even sa mga keychains. Kaya lang, when we say, I love you, Lord, I love you, God, I love you, Lord Jesus Christ, a good question to ask is, do we mean it? And pag sinabi natin, I love you, Lord, do we really know what it means to love the Lord? So ang tanong is, ano ang sabihin? When we say, mahal ko ang Diyos, ano ang ibig sabihin nito? Well, ang gospel natin ay clear. Sabi ni Jesus Christ, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. If you love me, you will obey my commandments. Now, remember, the commandments, hindi siya limitado sa 10 Commandments. Sabi nga ni Jesus Christ, di ba, yung greatest commandment is to love God with all our heart, soul, and mind, and to love your neighbor as yourself. Ito ang greatest commandment. So, if we love God, we have to follow that commandment. Ang problema is, mahirap yon. Minsan kasi, di ba, when we say we love God, sa salita lang yon, wala sa gawa. At yun nga, when we say I love God, we don't really follow the commandments. Sometimes we follow kung anong gusto natin sa buhay. And sometimes, we don't follow what He wants us to do. So how do we express our love for God? How do we obey the commandments? I think the rule is, if people can see Christ living in us, it means that we are following the commandments. Merong story ako nabasa, itong sa mga businessmen. Nagmamadali sila kasi pupunta sila sa airport and they have to catch that shuttle. Well, remember, it was during the pre-coronavirus pandemic where people love to travel. So yung story na to, yung mga businessmen, nagmamadali sila para hindi sila maiwanan ng shuttle. Tapos may isa sa kanila, accidentally nabunggo yung table na maraming prutas. So gumulong yung mga prutas. Nagmamadali sila kaya hindi nila pinansin. Except isang businessman, nagpaiwan siya. Sabi niya sa mga kasama niya, go ahead, mauna na kayo. Kailangan kong pulutin yung mga prutas na ito. And that's good that he was left kasi yung titinda pala ay isang 15-year-old na babae at bulag. Nung malaman ba syempre alam ba niya na gumulong yung mga prutas, umiyak siya. So ginawa ng businessman, pinulot niya yung mga prutas,
At tinabi pa nga niya yung mga nabulok o mga mas nasira sa isang tabi. At tapos, sabi niya sa babaeng tindera, "Iha, pasensya ka na sa nangyari ha, pero eto, tinutulungan na kita." Tapos kinuha niya yung wallet niya, kumuha siya ng $50 at binigay niya doon sa tindera. Sabi niya, ito yung $50, para ito yung bayad sa mga nasirang prutas. Huwag ka nang umiyak. Yung babae talagang nagpasalamat siya. Tapos, nung tumuloy na yung lalaki, naramdaman niya na paalis na, sabi niya doon sa babae, "Mister, kayo po ba si Jesus Christ? Kayo po ba si Jesus Christ?" So ito yung tanong ng tindera doon sa businessman na nagpaiwan. Ito ang tanong niya sa businessman na tumulong sa kanya. And I think ito ang test. If people can see Christ living in us, we can be assured that we are following the commandments to love God and to love our neighbor as ourselves. At ito ang basihan. So we can express our love for God and we can say, "I love you, God." Now, please remember that on our own, we cannot do it. Mahirap mahalin ng Diyos, mahirap sundin ang mga utos niya on our own. Thank God and we have the gift of the Holy Spirit. Yung Holy Spirit sa gospel natin, sabi ni Jesus Christ sa mga apostles niya, "I'll send you the Holy Spirit bago ko umalis." Remember yung gospel natin, it's part of the farewell discourse ni Christ sa gospel ni John. Bago siya umalis, this was his last will and testament, bago siya ipako sa krus. Sabi niya sa mga disciples niya, itong Holy Spirit, ito ang advocate ninyo. Pag umalis na ako, you will not be orphaned kasi the Holy Spirit will still be with you. And that is true. Christ is not walking with us on earth physically, but we know that He did not leave us orphans. We have the Holy Spirit. Nung mabinyagan tayo, we receive the gift of the Holy Spirit. Nasa atin ang Holy Spirit. All we have to do is to ask for the Holy Spirit's guidance. Remember, ang Holy Spirit ay gift ng baptism natin and we fully realized it when we were confirmed. Kaya lang, the Holy Spirit will not force Himself to us. The Holy Spirit will inspire our actions, but we have to cooperate and we have to ask for the Holy Spirit. And also remember that ang buwan ng Mayo ay buwan ng Mahal na Birheng Maria. The month of May is the month of our Blessed Mother. And our Blessed Mother is a perfect example who loved God and obeyed His commandments. And the Holy Spirit lives in her and she always asked the Holy Spirit for guidance. She's humble, quiet, obedient. And she loved God. So mga kaibigan, mga kapatid, ngayong pong ika-6 na linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, let us remember the commandment of God. At sinabi niya, "If you love me, you will obey my commandments." Kung mahal ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. At ano ang utos niya? Hindi siya limitado sa 10 commandments. Always remember that the commandments can be summarized into 2 greatest commandments. Love God with all your heart, soul, and mind, and love your neighbor as you love yourself. And on our own, we cannot do it. Always ask the Holy Spirit and look to our Blessed Mother as a perfect example. Hindi siya madali, pero it's possible dahil ito ang purpose ng ating creation. We were created to love God. And if we love God, we will be able to fulfill our vocation in life. Amen. Mga kapatid, ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos,
Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagtawang tao siya, dala ng Espiritu Santo, pinanak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, ng ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nabubuhay ng mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, buhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ihayag natin ngayon ang ating mga kahilingan sa Diyos at ialin natin ang ating mga pangailangan. Ang ating mong tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pabatid nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono at mga pinunong laiko, magaling at kakangyarihan ng Espiritu Santo, upang sila rin ay maging mapagkalingang pastol at kapagtanggol ng sambayanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinunong ating pamayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga sarili, para sa mga may sakit, especially sa mga apektado ng COVID-19, mga namatay dahil sa COVID-19, para sa mga may cancer, mayroong mental problems, yung mga nagsasuffer ng depression, anxiety, yung mga addiction, mga addicted sa droga, alak, pagkain, porn, kung ano na pa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namatay, especially sa mga kamag-anak natin namatay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. At para sa ating mga pansariling kahilingan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga kahilingan. Pukawin nawa ng iyong Espiritu Santo ang aming mga puso upang maging bukas kami lagi sa kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Puri-puri ka, Diyos lang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming bibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri pong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kaloob ng Diyos mong makapangyarihan. Tanggapin niyo ng Panginoon ito maghain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, paakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang mga pagintapat mong gawing dalisay na maging marapat na makasalo sa pagiging niyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin po yung ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan, yung ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, anak mong minamahal, kung magkasalo-salo ang tanan sa pagiging ng iyong buhay. Hindi na namamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kakaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, may nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, kumubukal ta ng kabanalan, sa pamamagitan ng Espiritu, kung yung banal ang mga kaloob na ito, kung para sa kami maging kapwa dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, salamatan kaniya, naghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo, ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Patawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iaari namin sa iyo ang tinapay na nagbigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nga po yung simbahang kalagahan sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Wilton na aming Obispo, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga aklin ng nahimlay, may pagkakasang sila muling mabubuhay. Bilang ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo, paging tapatin kaming lahat,
makasala sa iyong buhay na walang wakas. Isa ng mga Birheng Maria ng Diyos, isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuli sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang naman namin pupuri sa karangal mo, sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagbili ng kagagaling na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundan ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para magpapatawa namin sa kakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At hidya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin kami iadya sa lahat ng masama. Kalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan. Ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan, dakilang araw ng papahayag, ay pagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan, kakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ay nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalat niya sa kanyang piging. Panginoon, nakakatawa kong patuloy sa iyo. Kung sisasalita mo lamang, gagaling na ako. Let's now pray the act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there. Unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak. Ipakinabangan mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, let's continue to pray for those who are sick, especially those with COVID-19, mga namatay, and for the end of this pandemic. Panginoon, Panginoon, palagi kayong kapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang misa, humayang kanilang kapapaan sa bawat isa. Salamat sa Diyos. Salamat po.